Para sa nag-request at naghahanap ng review ng Alpha Premium LED Mini Driving Light version 3, ito na po yung review para sa ilaw na to. Unahin po natin ang kanyang lux. Ang nakalagay na lumens sa kanyang box is 3,500. Nakuha natin itong 3,500 sa loob ng 2 meters na layo sa ating sensor. Times 10 po yung reading dyan sa ating device. Sinabay ko itong DSK D3 dito sa ating review. At ito naman yung kanyang lux. Sa loob ng 2 meters na layo, ito naman yung kanyang lux. Ito'y umabot ng 2,800. Times 10 yung reading ng ating device. Ito yung road test ng Alpha Premium LED version 3. Ito yung kanyang yellow. Yellow light. Ganito kaliwanag yung 3,500 lux or lumens. Ito naman yung kanyang white. Sakop naman ito yung isang linya ng kalye. Pero syempre kapag mixed light na yung gamit, lahat naman sila nagbabago yung intensity ng liwanag. 40 watts yung nakalagay sa box nito. Ibig sabihin 40 watts yung kayang i-generate ng 2 bulb. Yan ang itsura ng 40 watts LED. Or tig 20 watts para sa kanya. Kung mapapansin ninyo, sa mga dumadaan na sasakyan, maliwanag pa rin naman ito. What I mean is mas maliwanag pa rin naman ito sa stock bulb ng mga pangkaraniwang sasakyan. Pero sa price nito na nasa 800 pesos, hindi ka na rin talo para sa ganito kalakas or ganito kaliwanag na mini driving light. Ito naman, yung road test ng DSK D3. 50 watts. 50 watts yung kine-claim ng box nito. Ito yung kanyang yellow light. At ito naman yung kanyang white light. Maliwanag din naman ito. At sakop din naman yung isang linya ng kalye. Bale magkapatong yung ilaw na ginawa natin dito. Hindi na natin sila pinaghiwalay. Ganon din kasi yung ginawa natin kanina sa Alpha. Ito yung kanyang mixed light. Hindi naman ganon or hindi naman masyado naglalayo yung ilaw nito sa Alpha. Kaya ito yung napili kong i-compare. Wattage testing naman. Check natin kung talagang 40 watts itong Alpha. Dito sa white light, ito yung lumalabas sa ating power supply. At pagdating sa yellow light, ito naman yung reading ng ating power supply. Nasa 27 watts yung 2 bulbs nito. At pagdating naman sa mixed light, ito yung reading sa ating power supply. Sa mixed light lang ito umaabot ng 40 watts. Ito naman ang reading sa DSK D3. 50 watts. Ito yung lumalabas sa ating power supply. Nasa 48 watts yung 2 bulbs nito. Sa white at saka sa yellow light. Same sila ng wattage. At pagdating naman sa mixed light, medyo nagbago. Ito ay bumaba ng 45 watts sa wattage ng mixed light. Ito naman yung comparison ng dalawang ilaw ng Alpha at ng DSK D3. Ito yung kanilang white light. Medyo yellowish yung ilaw ng Alpha compared sa DSK D3. At pagdating naman sa yellow light, halos wala na silang pagkakaiba. Ganon din pagdating sa mixed light. Kayo na ang bahalang humusga kung anong ilaw ang nararapat para sa inyo. Ito naman ay isang gabay lamang para makapamili kayo ng ilaw na babagay para sa inyo. Kaya kung nagustuhan nyo yung aking video about dito sa comparison na ito, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. God bless po at ride safe sa inyong lahat.